Ito po ay bilang pagdiriwang ng kanyang daang pagkulita ng kapanganakan ng sentenaryo. Binabalikan niya rito yung mga karutubong salaysay, tinatawag na folklore at mga alamat. Diyan sa malalawigan ng Laguna sa Quezon, sa may timog Katagalugan, may dalawang magkalapit na bundok. Ang isa ay si Mariang Makiling. Maganda, mabait, matulungin Diyosa ng pag-ibig. At si Monte Banahaw, macho, astig, mataas ang tingin sa sarili. Nag-aaway ang dalawang bundok na ito at nagsimula ito sa ulap. Ang bintang ni Monte Banahaw ay, ulap ko yun ah! Tila ninanakaw! Magdanakaw! Magdanakaw! Mawalang galang po. Hindi namin gawain ng magnakaw. Ang ulap ay ulap. At may sariling hangin ng mga yan. Alam yan ng lahat. Ha? Maaari naman nilang bakura ng kanilang mga pag-aari at nang hindi ito nakakalipat sa iba. Abay! 4 na pumulat na buwan-buwan ang nawawala sa akin. Dito maaari. Dapat siyang pagbayaran nito. Adorne! ngunit si attorney ay pinakain, pinainom, kinantahan at sinayawan ng diwata hanggang sa nabigay nito. Nang ayaw nang umalis dito, ang nagngingit-ngit na si Banahaw ay nagpasugod naman ng pulis pakyat ng bundok. Pagbaba ng pulis, tila nakalutang ito sa ulap. Laging nakangiti na lang at may bulaklak na sa tenga. Maaari ito. Nararapat lamang na maparusahan siya. Pagbabayaran niya ito sa anumang paraan. Oo. Oo, mahal na mahal ako ng mga tao dahil sa mapagmahal din ako sa kanila. Walang lumapit sa akin na hindi ko man lang pinakinggan. Natutulungan ko ang mga magsasakang natutuyuan, mga mag-aasawang di nagkakaanak. Dinadasalan ako tuwing taniman na tanihan. Mahal ako ng lahat at mahal ko din silang lahat. Lalo na ang mga nag-iibigan. Totoo naman pong matulungin at mapagbigay ang Diyosa ng mahiwagang bundok. Halimbawa, nariyan yung binatang taga-Kalamba na umibig sa isang anak mayaman. Humingi ito ng tulong at naawa naman ako. Pinagsabihan siyang mapapakasalan lamang niya ang dalaga kung kaya niyang gawing ginto ang 1 dosenang tubo. Pinayagan ko naman basta huwag lalampas ng 1 dosena at sumunod siya. At ayun, boom! Naging ginto ang 1 dosenang tubo. ngunit kahit mabait at matulungin si Mariang Makiling, hindi rin naman nakakalusot ang may mga masasamang ugali. Ay, itong binatilyo ng pagsanahan. Kinutihan ng magulang ng kanyang sinisinta na kailangang gawin niyang ginto ang eksaktong 1 dosenang buko. Pinayagan ko, pero inabuso niya ito lagpas ng 1 dosena. Pinitas niya. Hay, boom! Ang mga gintong buko ay naging bahay ng bubuyog. Sinugod siya, nahulog sa puno at bali ang mga paa. Hindi. Hindi basta ulam lang ang pinanggagalingan nito. Nagmula ito sa selos sa mga kalalakihan na tila mas kinahuhumalingan ng sinisinta niyang reyna kaysa kanyang pagkakami. Pagbayad siya. Hindi niya maaari kami sa akin to. Magpapatulong ako sa kinakapatid kong si Bai. Ang engkantong hari ng lawa ng Bai. Bai, kailangan mo akong gawa ng gayuma. Hindi para sa akin, para kay Maria Makiling. Dapat siyang maparusahan sa pagdadakaw sa aking puso. Una! Ang sumpa. Dapat siyang magkagusto at mapamahal sa isang lalaki. Ang lalaking pinakapangit, pinakabangmang, at pinakatamad. Ang pinakawalang kwentang lalaki sa lupa! Aba, meron ako niyan. Nakikita mo to. Isang patak lang nito sa kanyang mga mata at magigising na lang siyang patay na patay sa pinakapangit, pinakamangmang, pinakatamad, at pinakawalang kwentang lalaki sa lupa. Ayos. At naganap na nga ang magaganap. Wala namang kakaiba ang ginagawa si Juan Tamad sa araw na yon. Naisip lang niya na tulad ng maraming tao kapag tag-init, na masarap maglublob at maglangoy sa tubig ng lawa.
Ngunit masyadong tumindi ang init ng araw at naiwan na lang siya sa bangka. Inaantok at natutulog doon. At nang magising siya, nandun na si Maria makiling, nakangiti at nakatungo sa kanya. Pinapanood lang siya, may matatang sa salita, at hinahagan siya sa ilong, hinahagan sa tenga. At gano'n na nga dumating ang pag-ibig sa buhay ni Juan Tamad. Pagbalik naman ni Monte Banahaw mula sa Mindanao, nagulat na lang siya dahil mukhang bibig ng lahat si Maria Makiling. Mahal na daw ito si Juan Tamad. Nang balita pang araw ay dinala raw siya sa mayawagang palasyo sa bundok. Subalit, tila nahihirapan sila dito sa patirahin. Parang gustong umalis. Sabi nga nila, sa tindi raw ng katamaran, tila napapagod siya sa pagpapasarap. Ay nako, palasyo ba talaga to? Ano ba? Ang dilim-dilim. Mahirap makakita sa malamlang na ilaw. Ang hirap din pakinggan yung mga mahihinang tugtog. Nakakapagod din na parang pabango lang yung naaamoy mo habang nandito ka. At yung mga gintong kubyertos, napakabigat sa kamay. At itong katring tinutulugan ko na puno-puno ng mga bulaklak. Sa sobrang lambot, lubog-lubog ako at nakakapagod yun, ano? Tapos, yung mga laro nila ng mga dupat ay yung mga palamas nila. Nakakapagod pa na ko rin. Napapagod tumayo, napapagod maupo, tamad maglakad, pakipag-usap o mag-isip. Tinatamad kang kumain? Susubuan kita. Bakit naman kaya kasi nagkaganito si Juan Tamad? Dahil bata pa lang siya, naisip na niya na kahit di siya kumilos, siya'y makakaraos. Ang buhay. Darating at darating ang kapalaran natin. Tulad ng bayabas, kung walang pipitas, kusang mauhulog, pag ito na ay hinog. Di ko na ito kailangan pang pitasin, at aking sa ilalim na lang hihintayin. Pag siya ginatanong naman kung bakit di siya naghahanap ng trabaho, Isang mabigat na trabaho ang paghahanap ng trabaho. ay, o kaya naman asawa, bakit hindi rin naghahanap ng mapapang asawa? Kung di ako maghahanap ng mamahalin, ang magmamahal sa akin, ang hahanap sa akin, ang kapalaran natin kung tayo'y siswertihin, darating ito, gagapang ito, kahit ito ay di natin hanap. Ganyan mag-isip ang isang Juan Tamad. Di pa paano kaya ngayon? Nang magising siya, nasa palasyo na siya ng Diyos. Pero sinasabi ko na nga ba, itong pag-ibig nakakapagod din, matinding trabaho din pala to. Kaya mawalang galang na po, hindi po ako natutuwa dito sa palasyo. Mabuti pa po dun sa baryo, ako lang ang tamad. Salita ng lahat ng nagsusumikap, dito lahat nagpapasarap lang. Ayoko na rito, ayoko. Palasyo, nasa pusod ng bundok, walang mga pintuan o bintana. Pero maliligaw ka naman papasok sa dami ng mga kwarto. Nakakapagod naman pumanik ng naman. Pero si Maria, katanawag lang dito. Tataas lang nila kamay nila, tapos lilipad na sila. Kung makiangkas kaya ako sa diwata, ay makikita nila ako, hindi ko gano'n. Paano kaya? Paano ba ako? Napapaisip ako. Nakakapagod mag-isip, di tuloy ako makahinga. Di tuloy ako makatulog. Mahal? Ha? Napapagod ka ba sa kapapanood sa una? Baka nga, itong higaan ko, ito kasi nakakapagod, malaking trabaho yung paghiga dito. Mahal, nakailang palit na tayo riyan. Di ba rin ayon sa'yo? Gusto ko sana ng ibang higaan. Anong klaseng higaan bang gusto mo? Paano kung higaang gawa sa ulap? Marami kang nahuhuli nun. Mga malalambot na ulap. Isa lang nun ay sa Aba, bakit nga ba hindi mahal ko? Girls! Girls, come here. Hala, akyat uli kayo sa tuktok ng bundok. Oo, at ipili nyo kami ng pinakamataba, pinakamalambot, at pinakamasarap na ulap. Ngayon din. At ulap. Kailangan pasarapin mo ng gusto ang pagtulog sa mahal ko, ha? Siya na ang magiging amo mo. Naintindihan mo? At unti-unti na silang umangat. Sa 2 dangkal, 3, umangat na sila hanggang sa kisame ng kwarto. Paket ng paket sa gilid ng tore. Paket sa mga bituin na papalapit ng papalapit. Hanggang sa nakalabas na sila sa tuktok at sinalubong sila ng mukhang liwayway. Liwanag. Tuwang-tuwa ang ulap sa pagtakas nila. Ayun, doon sa pagliko ng ilog, ayun ang baryo namin. At ayun ang aking mga kabaryo. Uy, nakikita na nila tayo. Uy, si Juan dito. Kamusta?
Kamusta kayo? O ano? Ano? Nakatingin ka rin! Yan ang bagay sa'yo. Subalit pagkaraan ng 3 buwan, naawa na siya sa dalamhati ni Maria Makiling. Tama na siguro ang kaparusahan na yan. Pagbibigyan ko na siya ng lunas kay Bay. Siguro naman ngayon, natauhan na siya. Mapapahiya siya na nagkagusto siya sa pinakawalang kwentang tao sa lupa. At sa laking hiya niya, laking hiya siyang magmamadali patakbo sa akin. Sa akin lamang siya maaaring tumulog. Bay, nangyari sa'yo? Mukha kang may karamdaman. Hindi ako nakakapagtulog eh. Tena, baba na tayo sa iyong laboratory. Bakit? Kailangan mo na naman uli ng gayuma. Yung gayumang binigay mo kay Maria Makiling, napakabisa. Eh, sobra na. Masisira na yung ulo niya. Kawawa naman. Pawingin mo na. Pagalingin mo na siya. Hindi pwede. Ano? Bakit? Hindi mo kaya? Hindi sa ganon. Hindi ko naibigay yung gayuma sa kanya. Ano? Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan. Hindi nga. Nung gabing yun, dito mismo sa gulod na to, nang makita ko si Maria Makiling sa mahimbing na tulog niya, gandang-ganda ako sa kanya. Hindi ko nagawang patakan yung kanyang mga mata. Eh, gandang-ganda na ako sa kanya. Inaawa ko, kaya hinayaan ko na lang siya. Ang ibig mong sabihin, nahulog ka sa kanya? Napamahal ka rin sa kanya? Ha? Ganun ba yun? Mahal ko rin siya? Paalam mo lang! Salamat! Eh naku, may iniwan yung ulap. Naku, ginto! May dalang ginto yung ulap, yung mga mamahaling bato. Naka, mayaman na ako! Mayaman na tayo! Naging milyonaryo si Juan. Nag-iba na ngayon ang tingin sa kanya ng mga tao, lalo na ang mga dalaga. Ngunit si Juan ay napagod na sa pag-ibig. Tama na sa kanya ang mga pangyayari sa mundo at dapat na lang ipahinga habang buhay. At paano naman si Maria Makiling? Mga ito'y nagising sa tinakas na siya ni Juan Tamad, nadurog ang kanyang puso at pinagluksa ang pagkawala nito. Puno na hinagpis si Maria Makiling. Tuwing gabi, siya'y panipanawag sa buong bundok. Tawag ang salo, palipat-lipat at sumisilip sa bawat sulok. Lungkot na lungkot ang umuungol sa buong bundok. Na tiyatanging siyang nawawalang mahal. Mula noon, ito ay naging malungkutin. Mabigat, malaki ang inyanda at naging misteryoso. Madalas kapag madilim ang langit at may lamig na umiihip sa bundok, ang mga taga-roon ay nagsasabing, ayan na naman si Monte Banahaw, nagmumukmok sa lungkot. At mapapalingon sila sa kabilang bundok Makiling at may isip nila, noong lumang panahon, isang dalaga na may iniibig ang sumulyap sa mga bundok na ito, na ang panalangin sa kanilang puso ay ganito. Naway mahalin rin ako ng aking nobyo. Pag-ibig niya sana'y pagpayagang kumambyo. Ang puso niya sana'y laging tumaliling. Oh, mahal na mahal naming Mariang Makiling! Eh, sino pa ba ang mananalangin ng ganyan kung ang Diyos ng pag-ibig mismo ay bigo? Kumupas ang hiwaga ng bundok Makiling. Kung madilim ang gabi, makikita na may gumagalaw na liwanag, parang may nahanap at may dalang sulok. At mula sa malayo, may madidinig na matinding ang bulgol. Nalalamig ang mga nakakarinig at pakusa sasabihin, kawawang Maria Makiling, nag-aalam pa rin ang sulo ng pag-ibig para kay Juan Tamad.